Meron ako simple at murang technique na makakatulong sa inyo. Alam nyo, lagi ko lang iniisip ano ba yung mura na magagamit natin para sa blood pressure, para sa sinus, para sa puso, para sa stress, pampabawas, di ba? Hindi ko sinasabi tigil nyo yung gamot nyo, tuloy nyo lang yung maintenance nyo, pero kahit meron tayong mga gamot, kahit ako meron din ako iniinom na gamot, minsan kulang pa. So, naghahanap tayo ng added techniques para gumanda pakiramdam natin. Ito natutunan ko bago ngayon. Humming. Ang pag-hum, parang hum. Ako actually, ginagawa ko lang yan. Nag-hum ako pag may sakit na parang Nafe-feel mo yung vibration eh. Ginagawa yan ng yung mga nagme-meditate sa iba parte sa Asia, 'di ba? Yung mga yogi, 'di ba? Meron silang mga chant, nagcha-chant sila, ganun lang. Ang secret word nga nila yung om eh. Om. Yun lang inuulit-ulit nila. Kala natin walang effect, marami palang epekto sa katawan natin. Para siyang meditation, ang humming. Ano Tagalog ng humming? Sina-search ko, sabi paghuni eh. Pero I'm not sure kung ganun katama. Mga bata, mga sanggol, di ba? Pag ayaw matulog, kinakantahan natin, hinahum. Pwede mo i-hum yung kanta. Ang pag-hum, ang nangyayari yan, fino-force mo yung air sa vocal cords mo. Di ba? Nakasarado bibig, nilalabas mo yung air, parang ginaganon mo. Ano magagawa nitong vibration ng humming? Magugulat kayo. Number 1, maganda to sa baga. May pag-aaral na po to. May mga medical studies to. Hindi to alternative medicine. Tunay ito. Good for the lungs and good for blood pressure. Pag nag-hum ka, humahaba yung pag-expiration. Yung paghinga natin, inspire. Pigil, expire. Kailangan mahaba yung expiration. So, pag malakas yung nag-hum ka, lumalabas yung air, nagpo-produce ng nitric oxide ang katawan natin. Galing yan dito sa likod ng ilong eh. More nitric oxide, bumubuka yung artery natin. So, gaganda yung artery, luluwag, mas maraming oxygen sa dugo, mas bababa ang blood pressure. Mas dadami ang oxygen sa lungs yung Tunay po to. Subukan nyo. Pag kayo may sakit, malungkot, o mag-isa lang. Number 2, ang ginagawa ng humming, meron siyang vibration eh. Meron siyang vibration. Itong vibration na to, nai-stimulate yung vagus nerve natin. Meron tayong vagus nerve eh. Meron tayong mga nerves dyan. Itong vagus nerve, dumadaan yan dito sa larynx and pharynx, bumababa yan. Sa katawan natin, ang nervous system, dalawa. Meron tayong parasympathetic nervous system, pamparelax. Pag gumana yung parasympathetic nervous system mula dito sa vagus nerve, bababa blood pressure mo, bababa heart rate mo, kakalma ka, marirelax ka. Meron din tayong sympathetic nervous system. Yung sympathetic nervous system, ito yung may sunog, may away, may gera, fight or flight, yung may kaaway, biglang mabilis heart rate mo, lumalakas ka, kailangan mo lumaban, kailangan mo tumakas. Pero, ang bilis ng heart rate mo, taas ng blood pressure mo. Gusto natin, para ma-relax kayo, gumana yung parasympathetic nervous system. Paano to pinapagana sa humming? Pag-hum. Pag nag-hum ka kasi, nagva-vibrate yan eh. Nagva-vibrate. Na-stimulate yung vagus nerve, gaganda ang vagal tone, gaganda yung blood pressure, bababa. Heart rate, bababa. Deep breathing yan eh. Hinga. Pero pag exhale mo, diba? Parang pag may sakit ka, mga bata, diba? Pag kinakantahan mo sa gabi, para makatulog, diba? Nag-hum ka lang. Kung ano man yung kanta, kung lalabay, diba? Di ako marunong kumanta eh. Kung lalabay lang, ito si Doc Lisa, pag masakit ang katawan ko, sabi ko, Doc Lisa, kantahan mo nga ako. Meron siyang kantang walang tono, pero hinaham lang niya, hum. Diba? Parang sing a song, diba? Na kahit la lang. Pero itong hum kasi may vibration.
Yung vibration, subukan nyo. High blood, stress, panic attack, subukan nyo. Humming. Actually, feeling ko kahit heart attack and stroke. Pag heart attack and stroke, wala naman tayong laban, di ba? Dadaling ka sa ospital. Pero habang naka-heart attack, gusto mo kumalma Habang nag-anxiety attack, gusto mo kumalma. Habang na-stroke, gusto mo kumalma para hindi lalo magbara at malusaw yung bara. May chance kasi nalulusaw yung bara sa first 24 hours ng stroke. So, pwedeng relax lang. Deep breathing. Minsan kasi deep breathing, walang ginagawa. Mag-hum ka na lang. Pwede mo i-hum yung kanta. Pwede rin kanta. Problema lang kasi sa kanta is good for the lungs, di ba? May vibration. Pero yung kanta, hindi mo pwede gawin ng matagal, di ba? Kung hindi ka naman singer. So, yung kanta may benefit. Yung chanting may benefit. Yung nagcha-chant. Yung mga Eastern religion, di ba? Nagcha-chant sila, meron din. Pero para sa atin, pwede na yung humming. So, yan. 1, good for the lungs and blood pressure. Pangalawa, yung parasympathetic nervous system, marerelax ka. Number 3, ito may pag-aaral, napakaganda. Ito pang cardiologist to internist cardiologist po ako. It improves heart rate variability. Merong heart rate variability. Malalim tong concept na to. Pero ayon sa aming cardiologist, pag yung heart rate variability mo hindi maganda, yung tibok mo something wrong, mas mabilis magloko yung puso, mas may chance mag-skip beat at tumigil ang puso. Pero pag yung heart rate variability mo maganda, mas stable ang puso, mas regular yung heartbeat, mas hindi tayo mamamatay bigla-bigla sa pagtigil ng puso. So, gaganda yung heart rate variability with humming. May improve kasi yung parasympathetic nervous system. Yung iba, kaya nila utak lang. Yung utak lang gagamitin nila, mapaparelax nila yung katawan nila. Yung mga katulad nila David Blaine, yung mga magician, kaya nila pababain yung heart rate nila, may technique. Pero tayo, humming pwede. So yan, it improves heart rate variability. May study yan. May medical study. Number 4, ang pag-hum, mapapansin nyo, nagba-vibrate itong sinus natin. Di ba? Pag nag-vibrate yan, kita mo, parang kumakanta ka, tanggal ang sipon. 'Di ba? Yung sinus mo luluwag, yung bara sa ilong, allergic rhinitis, nasal congestion, sakit sa tenga. Yung tenga madalas napupuno yan ng liquid dahil nga sa allergic rhinitis Sa common cold kasi nga humming na vibrate. Bukod diyan, dumadami din yung nitric oxide. So, yung nitric oxide, binubuka din yung mga sa baga natin at sa ugat. So, less ear pain, may tulong din. Actually, itong humming, meron pa siya isang secret, yung minsan pag nasa concert ka, na sobra ingay. Pag sobra ingay yung concert, o yung mga sasakyan, sobra ingay yung airplane, pwede tayong mabingi. Pagdating na 60-year-old tayo, usually nabibingi na tayo ng 10-20%, 70-80%, halos lahat nabibingi talaga ng 30-40%. Talagang umihina ang pandinig. Pero yung humming, kung merong maingay masyado, hindi mo maganyan yung tenga mo, mag-hum ka. Pag nag-hum ka, mas matibay yung tenga mo sa loud sounds. So, yung malakas na ingay, hindi niya gano'ng masisira ang eardrum mo kung nag-hum ka. Siguro parang nasusupport niya. Mas nasusupport niya. Meron pong gano'n. And syempre, number 5, pag maganda parasympathetic nervous system, hindi lang puso, hindi lang blood pressure, pati digestion. Maganda rin digestion mo, relax ka. Number 6, health benefit ng humming, para siyang meditation. Tulad na sinabi ko, mga sa India, mga yogi, 'di ba, mga Buddhist, 'di ba? Nakaupo lang sila, 'di ba? Sila, 'di ba? Nagpakalbo sila, nakaupo lang sila, nag-hum lang sila. Ang keyword nila Om. Ganun din, hum. May pag-aaral yan, 2023 study. Yung mga nag-hum, mas masaya, mas nakakatulog, nababawasan panic attack. Sabi ko sa inyo, kung may mga matitinding atake, okay din. So, ang tips natin, pag wala kayong ginagawa, pwede kayong mag-hum ng kanta ninyo
or pwede mag-hum na lang kasi humahaba yung expiration time. So ito, added techniques lang po to. Hindi ko sinasabi tigil nyo yung gamot nyo sa high blood, tuloy nyo lang. Hindi ko sinasabi tigil nyo kung ano man yung ibang gamot nyo sa high blood, sa puso, kung meron kayong pampabagal ng puso, o sa stress, o sa ibang bagay. Ang point ko lang, dagdag technique siya. So, deep breathing technique, may tulong. Expiration, burst sleep. Pwede rin humming. Expiration din yan eh. Pinapractice mo yung lungs mo. Kung gusto mo kumanta, pwede rin. Ang mga singers, maganda rin yung baga. Malakas din. Another technique, pampalakas ng baga, yung mga swimmer. Ito, exercise. More exercise, more walking, lalakas yung muscle. Di mo mga swimmer, magaling maganyan, di ba? Kaya ang laki ng dibdib ng swimmer, dami nilang oxygen eh. Di ba? Habang nagsuswimming, humihinga sila. So, yan ang mga technique na pampahaba ng buhay. Walking, napakaganda. Humming, pag-hum, napakaganda. Sabi nga nila, itong humming, baka yan ang bagong walking eh. Kung ang walking, 10,000 steps. Ako, tinatry ko. May allergic rhinitis ako eh. Kaya pag nag-hum ako, mas kakalma. Added techniques pa. Humming, singing, chanting, walking. Dagdag ko pa, chewing gum. Chewing gum, maganda. Chewing gum, pampagana ng utak. May pag-aaral yan. Mas gumagana pag nag-chew ka. Plus, chewing gum, lalo na kung nasa airplane, mataas na lugar, mag-i-equalize yung tenga tsaka dito sa ilong para hindi magbara tenga. Marami nagbabara tenga, nabubutas tenga kasi nga nag-iiba yung pressure eh. So, lalo na kung may sinus ka. So, pag nag-chewing gum, lunok ka na lunok, nag-i-equalize yan sa eustachian tube. So, kaya ako, pag masakit na tenga ko, nag-chewing gum na ako kasi may allergic rhinitis ako eh. Okay? So, sana nakatulong po to. Share po natin. Bagong strategy, libre, mura, walang babayaran. Humming. I-try nyo. Hum. Para sa ilong, para sa baga, para sa puso, pamparelax. Kung di ka makatulog sa gabi, mag-hum ka na lang para kumalma ang isipan natin. Focus. God bless.